So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At pag-usapan po natin to, no, yung bastusan na talaga. Nanay Christopher Min versus Vice Ganda at Paolo Ballesteros. Ito nga kasi yung mga pro page po ng It's Showtime or yung ABS-CBN nagwawala po ngayon. Nagwawala sila dahil bakit daw sa dinami-raming artista pa, bakit pa daw yung si Paolo Ballesteros yung ginawang kapartner or kakulab nito ni Vice Ganda. Mga bitter talaga kayo, ha? So, i-explain ko sa inyo yan mamaya, no? At ito, pag-usapan na rin natin itong palala ng palala at talagang rektahan at bastusan na ginagawa ni Vice Ganda laban kay Nanay Christopher Min. No, at syempre, tulong-tulong yan sila. Yung mga subsubdaliri followers dyan, hala, sige, puro lang banat kay Nanay Christopher Min. At ito pa nga, yung abot po doon kay Paolo at kay Vice Ganda, binabatikos po ng mga subsubdaliri followers na hindi daw bagay si Paolo Ballesteros i-partner kay Vice Ganda. Ano lang daw to, pang-promote lang daw to sa EAT. Para daw mapag-usapan, no? Para daw mapag-usapan ng EAT. Anong naknanteteng talaga. Wala, hindi na namin alam kung saan kami lulugar sa inyo. So, siyempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito yun ang video, panoorin natin. Ito, hindi na to parinig. Vice Ganda, dinirektang sinupalpal si Christopher Min. Ito vlogger, bari ano to, puro content nito is It's Showtime. So panoorin natin yung mga video niya. Lalaki ka, hindi ka babae. Nagpapanggap ka lang na babae. Hindi tinantana ni unprovocable star Vice Ganda si Christopher Min ngayong araw sa noontime show na It's Showtime. Okay? Tila hindi na nga parinig ang ginawa ngayon ng komedyante para mabanatan ang naturang showbiz columnist. Okay? Sa latest episode ng It's Showtime sa segment na tawag ng tanghalan, ay inasar ni Jong Hilario si Vice Ganda dahil isa rin daw itong reggae, gaya ng kanilang contestant. Kaagad naman na nuggets ni Vice Ganda ang joke sa kanya ni Jong Hilario, kaya naman nilapitan niya ito para bawian. Ayon kay Vice Ganda, reggae kasi bakla, tandaan mo lalaki ka, hindi ka babae, nagpapanggap ka lang na babae. Buwak buwak buwak, funny funny funny, very very very. Matatandaan na ang sinabi na ito ni Vice Ganda ang siyang naging tirada sa kanya ni Christopher Min kamakailan sa programa nito. Kaya naman kuhang-kuha ng madlang people ang pinatutungkulan ni Vice Ganda sa kanyang mga biro kanina sa It's Showtime. Samantala, wala pang tugon si Christopher Min sa muling pagbanat na ito ni Vice Ganda sa kanya. Ngunit, sigurado naman na nanggagalaiti na naman sa galit ang veteranang kolumnista dahil naisahan na naman siya ni Vice Ganda. Gayunpaman, dahil sa ginawa na ito ni Vice Ganda ay paniguradong sasagutin na naman siya ni Christopher Min. Dahilan para hindi matapos ang issue ng dalawa. Kaya naman hiling ng Little Ponies ni Vice Ganda ay huwag nang patulan si Christopher Min para hindi na rin humaba pa ang issue at magkaroon na naman ng ibabalita si Christopher Min sa kanyang programa. Yun na yun. So ganito yan, ang napansin ko kasi dito sa video na to, ang nagsimula nung joke ni or yung patama ni Vice Ganda kay Nanay Christopher Min ay walang iba kundi si Jong Hilario. Jong Hilario is, di ba nito, ano ba to, konsehal ng bayan? Di ko alam kung saan lugar. Or gobernador, basta nasa politiko to, di ba, si Jong Hilario.
Ang galing din sa Showtime, no? Imbis na pagbati-batiin nila yung mga tao, imbis na ikalma nila yung kasamahan nila para maiwas na sa issue or maiwas na sa gulo, eh parang yung mga kasamahan din nila sa Showtime, yung mga nagpo-push para makapagsalita to si Vice Ganda ng hindi maganda. Oh, rhyme yun na Vice Ganda, makapagsalita ng hindi maganda si Vice Ganda. Totoo naman, di ba? Oh, yung sinabing ni Vice Ganda, saan ba nagmula yun? Kay Jong Hilario, di ba? Tapos hanggang sa nagka-idea tuloy si Vice Ganda para banatan si Nanay Christy Fermin. At dito naman, pahiya dito si Vice. Alam niyo kung bakit? Yung kahit inulit niya yung sinabi ni Nanay Christy Fermin na nagpipiling babae ka lang, sa pool siya dun. Masakit sa kanya yun ba? Alam niyo sa lahat ng mga katulad ni Vice, pag sinasabihan niya ng mga, hindi ka naman tunay na babae, nasasaktan din talaga yan. Oo. Tsaka ito pa, sila mismo naglaglag sa sarili nila. Alam niyo bakit? Diba nung nakaraan yung magpasikat sa Showtime? Diba? O nag-iyakan sila dun, inamin nila dun na sobra silang nasasaktan sa mga sa mga tawag dito, sa mga basher, sa mga sinasabi against sa kanila. Diba? Umiyak-iyak sila noon. Natandaan niya pa ba yun? Tapos ngayon ang tapang-tapang ni Vice Ganda na na parang napakalupit niya, hindi niya pinapansin yung mga nangbabash sa kanya. Or hindi siya nasasaktan sa mga sinabi ni Nanay Christy Fermin. For sure ako, para sa akin nasasaktan yan. Alam niyo bakit? Doon pa lang sa facial reaction ni Vice Ganda, nakikita mo nakakatawa pero galit na rin siya. Tutusin yung sinabi ni Nanay Christy Fermin, ano lang yun, payo lang yun. Kaso minasama lang minasama ni Vice Ganda. Ang hirap kasi dito kay Vice Ganda, magpaparinig. Pagtapos niya magparinig, at kapag sinagot siya nung pinaringgan niya, magagalit siya. Kapag nagalit si Vice Ganda, susunod-sunurin niya na yan. Ngayon, syempre sasabihin niya, sino ba unang nagsimula? Syempre itatanggi niya siya, pero sa totoong buhay, ay siya talaga yung nagpapasimula ng gulo. Dahil hindi naman sasagot niya si Nanay Christy Fermin kung hindi niya inunahan, di ba? Oh, sino pa ba yung pinaparinggan niya? Tsaka, eto ano ba yung mga yung sinasabi ni Nanay Christy Fermin na mabaho yung hininga? Dati pa naman nilang punchline sa mga joke nila yan O kayo, yung mga Showtime followers dyan, di ba? Kada magjo-joke sila dati, ang pangasar nila kay Vice Ganda, mabaho hininga. Tsaka pagkakaano ko nga, parang hindi nga pinangalanan ni Nanay Christy Fermin na siya yun, di ba? Kaso yung kay Vice Ganda, may pangalan talaga Ang malapit pa rito, kapag bound na si Vice Ganda sa yung parang galit na siya, ang gagawin niya, magpapa-away pick. Gustahan tayo, kasunod nito, pa-away pick. Yung pa-victim, tingnan mo, sa huli nito, halimbawa, pag sumagot si Nanay Christy Fermin mapatungkol dito, yung sa sinabi ni Vice Ganda ngayon, tingnan mo sa susunod na mga araw, ang gagawin ni Vice Ganda pa-victim. Magpapa-victim yan. Yung tipong may iyak ng gano'n, no? Tapos ito po pala, bago tayo mapunta sa issue ni Paulo Ballesteros, yung ginagawa nila ng issue, mapunta tayo dito sa isa pa na balita about Nanay Christy Fermin. Ito, netizen on social media platform. Ito nga si Pain na netizen makes an appeal to TV5 and News to kick Christy Fermin out of the network. Dami nag-agree sige, i-screen recorder natin. Yan. So yan, kapatid insider. So yan si Pain na netizen makes appeal to TV5 and News to kick Christy Fermin out of network. So ang dami nag-agree dito. Syempre mga sup-sup followers yan. Sup-sup daliri followers. So puro agree po yung sinabi nila. Hanggang agree lang kayo
Oo, puro lang nga kayo agree dyan, pero hindi naman niya matutuloy ang agree nyo. So puntahan nga natin to, yung TV5. Tingnan ko nga. News 5. Punta natin to mga Dabarkads. Tignan natin itong News 5. Kung anong masasabi nila dito sa issue na to. About Nanay Christopher Min na di umano ay pinapasipa. No? Pinapasipa ng mga netizen. Anak ng teteng, yung ginawa ni Nanay Christopher Min, pinapasipa nyo agad siya. Ba't yung ginawa nila Vice Ganda ng mga kabastusan sa noontime show, di nyo ginawa? Hindi nyo ginawang pasipa siya dun, ha? So, hindi ko makita. Saan ba yun? Wait lang, hanapin natin. Nanay Christopher Min. Tingnan natin yung report kung baka mamaya edited kasi yun eh. Baka mamaya edited yun. Alam nyo naman, yung mga sub-sub daliri followers, magaling po talaga gumagawa ng issue. Tingnan nyo yung kay Paolo Ballesteros na wala namang dapat i-question doon. Ginagawan nila ng issue. Oo, walang parang tawag dito, wala nang alam mo kasi sa hindi ko mahanap yung kay Nanay Christopher Min. Oo, hindi ko mahanap guys. Kaya na natin yun. Alam nyo kasi mga ka-Dabarkads, etong mga followers ng Sup Daliri ay alam nyo yun, napaka bitter. Oo, alam nyo sa EAT, sa Legit Dabarkads, hindi naman yan, sa totoo magkakaibigan lahat dyan din naman yung mga yan. Yan sila, sila Inyo Master, yan sila Vice Ganda, magkakaibigan niya. Kaso nagpapalala kasi dito yung mga supporters ng It's Showtime. Binibigyan nila ng big deal yung dito, yung pag-collab ni Paolo tsaka ni Vice Ganda. Meron pa nga akong nabasang comment na kaya daw nagkapag-collab, kaya daw una-una, eto pa pala, una-una, tawag dito, trabaho nila yan. No, so malaking pera din yung nilaan ng McDo dyan para magkano tong dalawang to. Hindi naman yan request ni Paolo na, oy, tambal nyo ako kay Vice Ganda. Paano nyo nasasabi na kaya lang ginawa to ni Paolo para ma-promote ang EAT? Parang walang mga isip, no? Paano ipopromote mapahanggang ngayon yung It's Showtime nga mas mataas pa nga ratings ng fake bulaga eh. Hindi naman umarangkada ang kailan ba umarangkada ang ratings ng It's Showtime? 'Di ba? Yung wala kang kakwenta-kwentang palabas sa fake bulaga, tumataas pa yung ratings eh. Pero hindi ko alam kung 100% na legit na ratings yun. Tapos sasabihin nyo kaya to ginawa ni Paolo para ma-promote ang EAT, para tumaas ang ratings. Anak ng teteng, yung ratings nyo nga sa Showtime hindi tumataas eh. Tinatalo pa sila ng tawag dito ng generic na itbulaga ng TPINC ng Alusos Brothers. Pero yun nyo puro kakornian yung mga pinapalabas dun. Pero kayo, todo effort kayo dyan. Ang dami nyo pang issue pero never naman tumaas yung ratings nyo. Ay nako, so ito, panoorin natin tong video na to. Bilang endorser ng McDo. Tagal Usap-usapan ngayon ang ipinost ng McDo Philippines sa kanilang mga social media account. Ito ay matapos nilang i-anunsyo na magkakaroon ng partner si Uncoverable star Vice Ganda bilang endorser ng McDo. Dahil naman dito ay agad na inalam ng netizens kung sino ang tinutukoy ng McDo na makakapareha ni Meme Vice. At sa kanilang pagsasaliksik ay napag-alaman nila na si EAT host Paolo Ballesteros ang makakatandem ni Vice Ganda sa McDo. Sa IG post kasi ni Paolo Ballesteros ay ibinahagi nito ang isang larawan na tila may pagkakahawig sa naunang post ni Vice Ganda, kung saan ay meron siyang kinakausap. Dagdag pa dito ang caption ni Paolo
na nice ganda ng hair ko today. Dahil naman sa mga pruweba na ito ay na-excite ang mga madlang people pati na rin ang mga dabber cats. Ito na kasi ang isa sa pinakamalaking kolaborasyon ng dalawang bigating artista sa isang fast food chain. Hindi nga lingid sa kaalaman ng lahat na kahit araw-araw nagtutunggali ang noontime show na kinabibilangan ng dalawa ay magkaibigan sina Vice Ganda at Paolo Ballesteros. Sa katunayan, ay makailang beses na binabati ng dalawa ang isa't isa sa It's Showtime at EAT. At nito lamang pagtatapos ng Drag Race kung saan ay host si Paolo ay binati ito ni Vice Ganda. Samantala, dahil sa naganap na pagsasama ng dalawa sa McDo ay maraming napaisip na posible din magsama sina Vice Ganda at Paolo Ballesteros sa isang pelikula. Matatandaan na sila ang isa sa mga successful na aktor sa takilya. Kaya naman kung magkakaroon sila ng proyekto balang araw ay paniguradong papatok ito sa mga sinihan. Sa mga sinihan. Naku, yari na naman si Ma'am Lala Soto dito. Alam niyo ba kung bakit ko nasabi yun? Kasi may nabasa ako sa comment, sabi niya, MTRCB, Ma'am Lala Soto, sabi, wala pa lang ma'am. Sabi, MTRCB, Lala Soto, ano na? O ngayon, ipatawag mo rin si Paolo Ballesteros sa pagkain ng Chicken Joy. Ng Chicken Joy, tuloy Jollibee yun. Pagkain ng manok. Oo, kasi 'di ba may umugong dati na balita na issue na malaswa daw yung pagkain ni Vice Ganda ng manok, 'di ba? Tapos pinapatawag daw na MTRCB pero isa po yung malaking fake news. No, so ngayon, yung mga post diyan, binabasa ko yan yung mga comment. Tapos nakita ko nga yun. Sabi patawag din daw. Alam niyo, yung hirap sa ibang naniniwala agad sila sa mga fake news. Ang daming mga kababayan natin na lubos na naniniwala sa mga fake news kahit na wala naman silang sapat na ebidensya. Saka nilinaw na ng MTRCB yun, tapos na yung issue na yun, huwag nyo nang balik-balikan. Alam nyo, sa ginagawa nyo, mga Showtime followers kay Ma'am Lala Soto, tignan nyo, ang balik sa sa tawag dito, ang balik sa noontime show, wala nga. Ratings, bagsak, ads, wala. May nabalitaan ba kayo na may mga bilyonaryo, may mga milyonaryo na nagsanib puwersa na para mag-sponsor sa It's Showtime? Wala, di ba? Hindi ka tulad sa Tito Vic and Joey sa EAT, talang mga bigatin mga mga sponsor doon. Buhusong biyaya kanila. Ang hirap kasi dito sa Showtime followers, masyadong pinipersonal. Masyado nilang yung alam niyo yung gusto lang nila makapanira. Yung ginagawa kay Paolo at kay Vice Ganda. Dito hindi ako against dito kasi tutusin naman yung ganyan is trabaho nilang dalawa yan. Tsaka alam din naman natin lahat na itong si Vice Ganda ay kaibigan niya talaga si Paolo. Pero ewan ko lang kay Nanay Christy Fermin. Hirap kasi dito kay Vice Ganda pag eto kalaban mo, pikon eh. Alam niyo ba't ko sinabing pikon? Biruin nyo magpaparinig siya kay Nanay Christy Fermin. Tapos, pag binawian siya, kahit hindi kay nanay, sa iba na lang. Sabi natin, sa politiko, mga ganun. Magpaparinig siya. Ngayon, kapag nagparinig siya, kapag sinagot siya, nagagalit siya. Pag nagalit siya, pag hindi niya nakaya, bandang uli, magpapawa effect, may iyakan. Kamustahan tayo, mga ilang araw, may iyakan dyan sa It's Showtime ulit. Ganyan lagi nangyayari, magpaparinig si Vice. Pag nagparinig si Vice, yung pinaringgan ni Vice, bubuelta. Ngayon, pag bumuelta yung magpaparinig ulit si Vice. Pag hindi na kinaya ni Vice, dadaanin sa pabiktim. Minsan gagamit ng bata para magkaroon ng makakahakot ng simpatya ng mga tao.
Minsan gagamit ng mga iba't ibang para lang makakuha ng alam mo yun, nasabihan siya na ang bait-bait naman ni Boys Ganda. Oo, ganun nangyayari ngayon eh. Alam mo, pustahan tayo mga ilang araw. Tingnan nyo, mag-iiyakan sila dyan. Sasabihin ng mga sup-sup daliri followers na, ay, yung bait talaga ni Boys Ganda. Maawain sa bata. Maawain sa mga matatanda. Yan, sasabihin na naman ng mga susup daliri followers. Mga It's Showtime, mga Christopher Min, hindi ka ba naaawa kay Vice? Ang bait-bait ni Vice Ganda, tapos binabanatan mo. Kadalasan ganun eh. Ganun yung nangyayari. Tingnan yung kay Ma'am Lala Soto. 'Di ba? Yung ginawa ni Ma'am Lala Soto sa It's Showtime, miss, karapat dapat yun. Kasi nga, trabaho ni Ma'am Lala Soto yun. Trabaho na MTRCB yun. Ngayon, ang nangyari, puro parinig si Vice. Ngayon, ito puro parinig siya. Tapos sinasabi ng mga sup-sup daliri followers na pinag-iinitan si Vice ng MTRCB dahil kesyo LGBT. So doon, iisipin nyo mabuti, bakit siya pinag-iinitan? Anong dahilan? Wala naman, di ba? Ay, yung MTRCB, ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Ang nagpapahamak kay Vice Ganda mismo, siya mismo nagpapahamak sa kanya. Biruin mo, magpaparinig, magpapasaring, magpaparinig sa mga ayaw niya, katulad nung ginagawa niya kay Ma'am Lala Soto. Tapos, kapag hindi niya nakuha yung gusto niya, halimbawa, katulad nung yung inahadlangan nila yung pagka-suspinde ng 12 days, di ba? So, yung 12 days suspension, biglang nagpa-away pek. Ang unang pa-away pek yung sa bata, di ba? Yung nag-iyakan yung mga bata. Yan yung unang pa-away pek. Pangalawa, ano pa ba? Ano pa bang iyakan yung basta meron pa yun eh, marami yun eh. Kalimutan ko. Tapos yung panguling-huli, yung kay Ayon Perez, yung nag-iyakan silang dalawa na alam niya daw kung gaano daw naapektuhan ng sobra si Ayon Perez at siya. O parang kinakain niya lang din sinasabi niya na minsan pag ini-interview, minsan pag sinasabi niya na ay wala akong pakialam sa mga basher. Pero nung nakaraan, nag-iyakan kayo dahil nasasaktan kayo sa mga pinagsasabi ng basher. O asan na yung sinasabi niyo na hindi kayo nasasaktan? Hindi kinain nyo lang din, para ka lang dumura, tapos sinigop mo ulit. Anak ng tipaklong talaga, Ayun ang taktika ni Vice Ganda eh. Magpaparinig, bandang uli, magpapawa. Etong mga sup-sup daliri ng followers naman, awang-awa naman kay Vice. Mama Vice, I love you. Ganun lagi, ba? Mama Vice, I love you. Nandito lang kami para sa'yo. Ulitin ko yung kay Paulo Ballesteros, wala pong karapatan na magsalita. Yung mga It's Showtime followers dyan na ito yung ginagawa ni Paulo ay para daw sa EAT. Kalokohan po yun. Kahit wala yung si Vice Ganda, kahit wala yung It's Showtime, EAT is mananatili pa rin number 1 at nangungunang noontime show dito sa Pilipinas. Kung magaling yung si Vice Ganda nyo, ba't hanggang ngayon laglag pa rin kayo sa ratings? Di ba kayo nahihiya na mas mataas pa ang ratings ng fake bulaga kaysa sa inyo? Tutusin, mas nakakatawa pa kayo kaysa sa fake bulaga eh. Sino ba nagdadala sa fake bulaga? Walang iba, si Yorme lang. Totoo lang ito, aminin ko si Isko Moreno lang ang nagdadala sa revamped na Hit Bulaga. No, pero ba't hindi nyo pa rin sila matalo? Bala kayo dyan. No, ang masakit pa nito, ito na lang masakit pa nito. Mataas ang ratings ng revamped na Hit Bulaga pero mataas ang kita ng It's Showtime. So paano nangyayari yun? Hindi, minsan nagtataka lang ako Katulad nung nakaraan, di ba? Mataas ang kita ng ABS-CBN kaysa sa GMA.
Pero sa mga ratings na lumalabas, laging number 1 ng ABS-CBN. So, paano nangyari yun? Eh, di ba, katulad niyan, sabi nung vlogger ng na kamukha ni Harry Roque, kamukha ni Arnold Clavio, di ba? Sabi niya doon, ang pinagbabasihan daw ng mga sponsors ay ang ratings na yan. Dahil kapag mababa daw ang ratings mo, wala daw maglalakas loob na mag-sponsor sa inyo. Sa kanya galing yan, ha? Oo. So, mga Dappercats, ano masasabi nyo sa mga video at mga issue na napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, bago kayo umalis dito, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipollow na lang din po yung ating Facebook page sa J. Guevara 18. Yan, at pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga link. At mega love shoutout kaila Mama, wait lang, basahin natin dito, magkamali tayo. Wala tayong may pamasahe sa susunod na. Yeah, shoutout po kay kay Kuya Lori De Losario, kaila ate Irene Patricio na namimiss na akong mag-live. Try ko pag kasi minsan kasi hindi ako makapag-live, walang internet eh. At kay Kuya Armin Patricio, mega love shoutout. At kay Mami Rena Baher, kay Mami Jocelyn. Yan, at kay Ate Miyuki Matsumoto. Yan, mega love shoutout. Yan, kala Nico David. Kala Nico David and Melo Yap, mega love shoutout. Shoutout sa mga tulpo dyan, mga tulpo supporters. Yan. So hanggang dito lang yung video ko. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.